So yan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise no, sa Lunes, October 28, magsisimula po yung unang parallel investigation ng drug war ni Duterte sa Senate. Kung baga sa Congress merong Quadcom, sa Senate naman po is meron din po silang sariling parallel investigation. So ngayon mga kababayan no, ang magiging chairman nito ay si Coco Pimentel. At syempre, alam ko, yung iba sa atin is medyo worried na ano ba si Coco Pimentel, baka mamaya maging bias ito, baka ito ay pumabor kay Duterte. Pero base po sa research natin mga kababayan, mukhang hindi. Kasi po, ayaw po ni Coco Pimentel ng EGK. Ayaw niya. Base po sa mga na-research natin sa mga balita from 2016 hanggang 2017. So, ngayon, ang maganda kasi dito, hindi po ito pamumunuan ni Bato. Hindi po ito pamumunuan ni Bongo. Si Coco Pimentel po ang hawak po ng investigasyon po na to. So pag-usapan natin yan, no? At ako, natuwa ako sa mga nakita ko at gusto ko pong i-share po to sa inyo. So ngayon, mga kababayan, no, punta muna tayo sa mga news article natin, no? So ito, nabalita ito nung kahapon, di ba? Duterte, De Lima, EGK victims, Kin invited to Senate drug war probe. So ngayon mga kababayan, invited po si Digong. At sabi nga ni Bato, pupunta raw po si Digong. Si De Lima pupunta yan. Tapos, pati po yung mga biktima po ng EGK noong panahon po ng tukhang, di ba? Makakaharap po nila si Duterte kung pupunta si Duterte. Okay. So, continue natin ha. So, sabi dito, former President Rodrigo Duterte, some relative of alleged extrajudicial killings victim and 30 others, so 30 pupunta, were invited to keen the Senate investigation into the previous administration controversial anti-narcotics campaign. Senate Blue Committee to be presided by Senator Coco Pimentel is set to hold its first hearing on October 28. So ako mga kababayan, naniniwala ako dito no na itong parallel investigation nga po kasi kaya parallel kasi meron na nga sa House, meron pa sa Senate. So dalawa silang nag-iimbestiga. So ngayon, naniniwala naman ako na dyan po sa October 28 po na yan, may kasunod pa yan. Hindi ito matatapos ng isang hearing lang. Malamang madami ring hearing mangyayari dito, no? So sayang na naman pera ng taong bayan dito. So sabi dito, no, aside from Duterte, also invited our former Senator Leila De Lima and other key personalities. So para mas maganda mga ka-Streetwise, no, ito na lang. Tingnan na lang natin dito yung pinaka-agenda po. So ito, galing ito sa Senate mismo. So accountability of public officers and investigations, Blue Ribbon Committee hearing. So nakalagay na no, Monday, October 28, 10 a.m. to 4 p.m. So ewan ko lang kung matatapos siya ng 4 p.m. Hindi ako sure, no? Mukhang mag-overtime to. Kasi ang dami nilang in-invite eh. So unang-una dito, si Digong, si De Lima, magkatabi sila, no? Uy. So si Digong, si De Lima, si Kuy, si Rina Garma, si Geraldo Padilla. Okay, kung sino rin yung mga na-invite sa House, sila din po yung invited dito sa hearing po na to. So si Leonardo, si Karamat, si Dulay, si Espinido, controversial nito, no? Si Lito Patay. Tapos ang nakakatuwa dito kasama si ano, ito malamang si ano nag-invite nito. Si pangalan nito? Si Bato, kasi nandiyan si Panelo. Si Panelo, si Belica. Si Jimmy Guban nandito rin. Si Jimmy Guban yung sinasabing pumatay sa loob ng ano no, siya ba 'yon? Tapos si Mayor Mabilog nandiyan. So madami to no, mga 35. Okay. So 10 AM to 4 PM matatapos kaya to ng 6 na oras? Sa tingin ko hindi. Okay, so naniniwala ako na may kasunod pang hearing ito. So ngayon regarding to Coco Pimentel mga kababayan, ito ni-research natin si Coco Pimentel. Kasi mga Streetwise, no, ito napaka galing po ng ginawa dito ni Kiss Escudero. Kasi 'di ba, alam naman po natin na ang pinaka pasimuno talaga ng investigasyon na to sa Senado ay si Bongo at saka si Bato. Ang gusto nga ni Bato, siya yung magiging chairman. Kita mo kagaguhan ni Bato, no? Gago din talaga tong si Bato eh. Siya yung inaakusahan tapos gusto niya pa siya pa maging chairman ng investigasyon sa Senado.
Pero buti na lang, ang ginawa po ni Chis Escudero, nilipat niya sa ibang committee, sa Blue Ribbon Committee, at kay Coco Pimentel niya pinahawakan. So ngayon, nire-research ko nga po kung ano ba talaga yung stand ni Coco Pimentel sa drug war ni Digong. So una, nagkaroon ako ng red flag. Kasi yung unang statement na nakita ko, no, September 1, 2016, suportado po ni Coco Pimentel yung drug war ni Digong. Ayan, no, September 1, nakita nyo naman yung date, lakihan natin. Kita nyo ba? Kita nyo naman pala. Okay. So, Pimentel defense drug war, this is law enforcement. So, suportado po ni Coco Pimentel yung drug war noong 2016. So Senate President siya nito eh. Sabi niya dito, Senate President Aquilino Pimentel on Thursday defended the government's war against illegal drugs amid fears of a possible backlash on the country's image before the international community. Sabi ni Coco Pimentel, tandaan nyo po na we do not control the international community for as long as we have clear conscience what we are worried about, Pimentel said in an interview. Yun nga lang mga kababayan. Siyempre, pag nabasa nyo to, medyo sabi, bakit naman ganun, di ba? Pabor pala si Coco Pimentel sa drug war, bakit siya pa yung magiging chairman? Yun nga lang mga ka-streetwise, no? It's getting interesting kasi nung pagpalo po nung 2017, iba na sinasabi ni Coco Pimentel. Sabi ni Coco, implement drug war in accordance with the law. Coco Pimentel reminds PNP. Kasi nakikita na po ni Coco Pimentel noong 2017 na may pang-aabuso na at wala na po sa batas yung ginagawa po ng PNP. So sabi ni Coco Pimentel dito, dapat yung tokhang ninyo, dapat accordance to the law. Kasi ang dami nang namamatay. So sabi dito, actually, yung mga namamatay pa nga, mga hindi pa nga addict hindi pa nga pusher Senate President Coco Pimentel III on Friday reminded the Philippine National Police, so ang kausap niya dito ata si Bato, to implement the government's drug war, a war on drugs, in accordance with the law after President Rodrigo Duterte said the police will once again take the lead in the anti-drug campaign. Di ba? So, hindi pa yan. Meron pa tayong nakita dito. So, itong pinakamalupit. Ito rin, August 2017 naman to. Sabi ni Coco Pimentel, klaro ba sa police kailan sila dapat gagamit ng baril nila? O when they are allowed to employ force? Tatanungin po natin lahat ito, Senator Coco Pimentel, sabi niya. Kasi nagkaroon na nga po ng hearing, di ba? Noong 2017. At mga kababayan, ito yung pinakamagandang nakita kong balita dito sa Rappler. October 17 naman ito. Tingnan nyo So pinakita ko kanina na si Pimentel is suportado niya yung tokhang nung nilaunch ito noong 2016. Pero nung nakita na po ni Pimentel na putang na parang may mali ata dito nag-iba na po siya ng stand noong 2017 din. Isang taon pagkatapos ma-implement yung tokhang ni Duterte. So sabi ni Pimentel dito, Coco Pimentel, too many killings already. Where's PNP? Ang dami na namatay. 2017, ilan na namatay nito? 20,000 na. So may mali na talaga. So sabi dito, sabi niya dito, Senate President Aquilino Pimentel slammed the Philippine National Police and its Chief Director General Bato de la Rosa for continued killings in the country. So dito, ang pinapatamaan na dito ni Coco Pimentel, si Bato de la Rosa na. Ang dami ng patayan ang nangyayari. Anong ginagawa ninyo? So mga kababayan, doon sa mga, kasi may nag-PM sa akin, na follower natin, na sabi niya, Takero, mukhang magiging bias ata si Coco Pimentel sa hearing sa Senado. So, ang ginawa ko, ni-research natin. At ako natuwa naman ako sa mga nakikita ko dito. Kasi, sa una, suportado po ni Pimentel yung drug war, pero kalauna, nung nakita niya marami ng patayan, sinisita niya na po noong 2017 pa lang. Tapos meron pa, continue pa natin. Maganda kasing balita na to Okay, Pimentel issued the statement after the killing of Councilor Melchor Arago of Puerto Galera, Oriental Mindoro, and his 15-year-old son by an unidentified gunman on October 3. Di ba? Kita nyo yun, di ba? 15 years old, pinatiyok. This is yet another murder by now usual modus operandi of motorcycle riding gunmen. Where is the peace and order that PNP Chief De La Rosa says
the people are ungrateful for, Pimentel said in a statement on Thursday. So ngayon, hinahanap na po ni Coco Pimentel yung 2017 na asa na yung pinagmamalaki na yung kapayapaan? Bakit parang lalong nang gugulo? Sabi dito, no? Okay, Pimentel urged the PNP to shape up, saying the PNP failures allow the proliferation of criminals. Criminals are being emboldened by what they see as the incompetence of the PNP in catching them. The Filipino people deserve a modern, professional, and capable police first. Right now, the PNP is none of the above. We need to take radical action to change this state of affairs, Pimentel said. Di ba? So, malupit to, no? Pimentel denounced, ito na, may pag-denounce na siya. Pimentel denounced the large number of unexplained killings or deaths under investigation, so called it unacceptable. One homicide is one necessary death too many. At large number of unsolved killings made worse by some of the victims being minors, and you start wondering what the police is there for, he said. So sinita po ni Coco Pimentel yung patayan noong 2017. At tandaan natin mga ka-streetwise, no, bukod po dyan, meron pong conflict si Coco Pimentel kay Digong. Kasi ninakawan nga po ng partido ni Digong si Coco Pimentel. Tandaan nyo yung PDP laban kay Nenay Pimentel yan, sa tatay niya yan. Kay Nenay Pimentel yan at saka kay Ninoy Aquino. Nag-merge yan PDP laban. So ang naging tagapamahala po ng PDP laban nun si Coco Pimentel at inadapt niya lang po si Digong noong 2016. Pero mga ka-streetwise noong 2022, nagkaroon sila ng conflict. So ang ginawa ni Digong, ninakaw niya yung partido ni Coco Pimentel. So may conflict talaga dito. So ngayon, kung tatanungin niyo po ako kung worried ba ako na si Coco Pimentel yung hawak po ng investigasyon dyan po sa Senate regarding po sa Tokhang, ako hindi. Nung una, oo. Kasi medyo, alam niyo naman, hindi tayo masyadong fan ni Coco, di ba? Matalino si Coco, pero hindi ako masyado fan ng kanyang political alignment. Pero sa nakita po natin dito, 2017 pa lang po mga kababayan, ayaw nyo na po sa ginagawa po ni Digong regarding po sa EJK. At malamang isa po ito sa mga iimbestigahan at mas pofokusan ni Coco Pimentel. Mas okay na po ito kaysa si Bato de la Rosa ang hawak para sa akin. So abangan po natin ito sa October 28 sa Lunes. So panoorin po natin yung mangyayari po diyan sa Quad Committee. Hindi pala sa Senate hearing pala, sa Senate hearing. Okay, kasi interesting to para sa akin. Makikita natin dito kung gaano kagago si Bato. So yun mga kababayan, so mixing content lang po ito. So kayo po sa Team Replay, nga po masabi nyo nga po dito, kayo ba naniniwala ba kayo na magiging fair para po sa EJK sa Senate hearing itong si Coco Pimentel or hindi? Di ba? So, kayo ba, agree ba kayo dito sa mga pinagsasabi natin? Kasi may reference naman po tayo So, yun, nasa dyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe, pa-comment na rin po dyan. At kung di naman kalbisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-streetwise. Nakita na lang ulit tayo sa susunod na video. And then, ulitin ko lang, magsisimula po tayo mag-live stream next week. Tingnan natin sa Lunes kasi manonood tayo ng hearing ng Senate. Tingnan natin kung makakapag-live stream tayo na. Pero next week po start na po ulit tayo. Okay? So salamat po. Thank you po. Bye-bye. Salamat.